Okay, isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panigman kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC, International Property Specialist Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Kamusta? Today is September 13, 2023, araw po ng Miyerkules. 2 araw na lang. 2 araw na lang tayo po ay sasweldo na naman. Yes! Sasweldo. Okay, and syempre 2 araw na lang at papasok na naman ng weekends. Diba? So tayo po ay napapakinggan mismo sa Spotify, sa lahat ng mga followers natin mismo sa Spotify. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig since day 1 po ng ating pag-upload ng ating podcast. And syempre sa ating YouTube channel, tayo rin po ay napapanood at napapakinggan sa ating YouTube channel. Sa ating rin pong Facebook page, sa SMDC Kabayan Investments. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang paki-updates, paki-alam po, no? Sa ating podcast. Ayan. Maraming salamat po. Okay, tayo 2 araw na lang, no? Mag-weekends naman. Ang bilis ng araw. Parang kailan lang, nag-September 1 tayo, tapos ngayon September 13, sa sweldo na naman po tayo. Ayan. So, hindi ko alam ano ba ang plano natin, kabayan ka updates, no? Sa lahat po ng mga nasa Pilipinas, no? Naku, ingat po tayo, ha? Sa kabila ng mga saya, no? Sa kabila ng saya na hatid ng Burmans, hindi mawawala ang mga taong may masamaang loob. Ano ba? Masamang loob. Ayan. Yung mga tao dyan na masamang loob. Oo. Kasi, eto makwento ko lang kabayan ka updates, no? Para lang magdoble ingat po tayo mga kabayan ka updates dito mismo sa Pilipinas. Or kung may lakad ka man, ayan, etong weekends. For example, ikaw ay may mili for para po sa paghahanda ng mga regalo sa Paskuhan, kung ikaw ay nagsisimula na nga pong mamili, nako, konting ingat, no? Kasi eto, nabalitaan ko lang kabayan ka updates, no? Meron pong isang matandang babae, ayan, na tumangging magbigay ng limos, no, sa isang namamalimos. Hindi ko pinanood kasi hindi ko kaya panoorin. So hindi ko alam ang buong detalye. Napagkwentuhan lang namin to sa kotse kasama kong aking boss na si Boss Florentino Ramos, Boss JR, if you're watching or listening, sina Jay, nagulat ako, no, kasi napagkwentuhan lang namin ito. Merong hindi ko alam kung bata pa ba yung lalaki or what, ayan, parang namalimos doon sa matandang babae. And then ito nga pong matandang babae magbigay mismo ng limos. Ayan. So ang ginawa ng namamalimos, bigla pong ginilitan sa leeg. Okay, nung una pa nga daw, parang nakakalakad-lakad pa daw yung matanda hanggang sa tuloy na nga pong binawian ng buhay. Dead on arrival itong matandang babae sa pagkakaalam ko, no? Kasi yun nga, hindi ko pinanood talaga yung balita dahil sobrang hindi ka maiwasang ma-absorb yung negativity, no, ng balitang yan, yung mga ganyan. Kasi syempre parang, alam mo, hindi, ewan ko, oo, pero ninisip ko, what if kung wala talagang pera yung matanda, diba? Kaya nga sabi ko nga, nag-uusapan nga namin sa mga ng mga kagrupo ko, katrabaho ko, mga kapatid ko sa SMDC, na kapag may namamalimos, bigyan nyo na lang po. O kasi mahirap, kumaga ang konting barya baka po yan pa ang magsilbing proteksyon sa buhay na hindi na maibabalik. Ang hirap talaga, ang hirap tanggapin na mga balita. Ito din, no, nung ako po ay nagpunta mismo sa bangko, no, syempre BDO ako, kabayan ka updates, no?
Oo, BDO lang tayo. Hindi tayo pwedeng mag-ibang bangko. BDO, because BDO we find ways. Ayan. Oh, tayo nga po ay nagpunta diyan mismo sa BDO sa diyan mismo papuntang ba to? Papuntang mismong Pasig. Ayan, diyan po sa Esplanade. Okay, kung doon nagkakamali, BDO um, malapit siya mismo sa isang sikat na supermarket ng kapatid din sa developer. Ayan. Tayo po ay nagtungo sa video kasi totoo lang kabayan ka-updates. Ako po ay nagbayad ng mga bills at nag-deposit, ayan, and nag-withdraw. Okay. And then nagpunta rin ako doon para ipaayos po ang aking ang aking BDO online. Kasi tumatawag ko sa BDO, parang siguro super busy nila, pero dumiretso na nga po ako mismo sa BDO branch ko. And para ilapit po ang aking concern about sa aking BDO online app. Hindi kasi ako makapag-transfer, parang nakalagay doon restricted card, parang ganun nakalagay. And then ang nangyari kasi nung ako po ay nasa loob ng BDO, wala kasing signal gaano sa lugar na yun. Medyo mahina ang globe eh. Mahina ang globe sa loob ng BDO. So ako po ay lumalabas. Ngayon, nung ako po ay lumabas mismo ng BDO, okay, para lang ma-access yung aking online app. Ayan. Ano pa ako doon? Parang sobrang parang medyo hindi ako gaano. Kumbaga kampante lang naman ako sa lugar. Okay. Pagpasok ko, ang dami ng mga tiga BDO staff ang nag-worry, nag-aalala doon. Tapos nabalitaan ko na lang pala yung bad ng kahilera ko. Hindi ko kasi talaga napansin. Hindi siguro ko ganun ka-alerto. Siguro lesson learned sa akin. Kailangan ko talaga maging alerto at maging praning talaga sa mga panahon ito. Siguro hindi ko ganun kalayuan sa akin. May isang babae po hindi snatch eh. Nahablutan. Ayan, nahablutan ng cellphone na nagkakahalaga po ng 25,000 kung di kakamali. Okay. Parang dalawang riding in tandem. Ang ginagawa po doon ng babae habang inaagaw po ang cellphone, parang inaano pa niya, naagaw na sa kanya yung cellphone, tapos inahampasin ng payong sa ulo itong magnanakaw na itong taong masamang loob. Pero tumatawa-tawa pa yung motorista. Yung nakasakay mismo kasi nga parang pinapalo mo ng payong, naka-helmet nga siya, so hindi niya gaano makaramdaman. Sabay takbo itong motor na ito. No, good thing wala nangyari mismo sa babae. No, talaga ang bilis ng pangyayari. Hinablo talaga yung kanyang cellphone. Hindi na ako naasikaso ng aking kasi siguro nung time na yun, itong BDO staff, naging kliyente niya yung babae. Naging client siguro niya. Bago ako, naging kliyente niya. Tapos nagpatulong siya agad sa siguro dyan mismo ng BDO na humingi ng tulong kasi andun yung mga online app niya, baka pwedeng ma-transfer nga naman yung pera niya sa ibang account, 'di ba? May mga ganung pag-aalala, no? So dumiretso siya mismo sa hindi ko na alam ano nangyari, pero siguro ang ginawa niya, sabi ng guardia ng BDO, dumiretso na nga mismo sa police station, okay? Para i-report kasi meron namang CCTV yung establishmento. Ayan. So parang ngayon ng hirap kapag ikaw ay nanakawan, hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Parang feeling ko hindi ko nakita yung babae, pero based sa kwento mismo sa loob ng BDO ng mga staff doon, medyo tulala yung babae talaga. Kasi ikaw ba naman ay manakawan mismo ng cellphone na worth 25,000 pesos. Ando doon pa yung mga social media accounts mo. Minsan yung telepono okay lang, pero Diyos ko, yung mga social media accounts mo, yung pera mo sa Paymaya,
sa GCash, sa video. Hindi lang cellphone ang nawala, parang buong pagkatao mo nawala talaga. Oo. So, ang sabi sa akin ng balibalita, medyo tulala nga yung babae, dumiretso ng police station, no? Yun ang sinabi sa akin. Parang ang hirap kahit ako din, no? No, before nahablutan din ako ng cellphone. Pero totoo lang kabayan ka updates noon. Medyo nung nalaman ko yung balitang 'yan, nagstay pa ako sa BDO ng mga 30 minutes. Oo, 30 minutes kasi nga medyo natatakot talaga ako. Natatakot no, syempre, pero pag mga ganyan kasi medyo kailangan ano din parang hindi mo pakitaan, siguro hindi mo kailangan pakitaan yung sarili mo na pag nasa labas ka alam mo 'yun. Kasi pag mas nakikita nila na takot ka, medyo mas lalapain ka ng mga buhayang ito. Pero kapag medyo pinakitaan mo ng konting angas, feeling ko medyo lalayo. Pero siguro kung talaga ikaw natutukan na, ibigay mo na. Ang buhay, ang hirap, hindi mo na maibabalik yan. Pero ang pera, ang cellphone, kung may gawin man sa kung may gawin man sa GCash mo, yung perang kinikita mo, ganyan, maibabalik, mabawi pa siguro yan, no? Pero yung buhay, hindi na. Okay, nako kabahan ka updates, ingat. One time din, nakwento ko na lang din, ako po ay sumakay minsan, I think ilang taon to, I think 5 years ago, tayo po ay sumakay mismo sa bus mula po dyan sa Ortigas Extension, sa Life Homes, sa De Castro, Ortigas Extension. Sa lahat po ng mga taga De Castro dyan, ako mega shout out to all of you, De Castro, Ortigas Extension, Pasig City. Opo, sa lahat po ng mga Pasigyan nyo dyan. Nakasakay po ko dyan sa naghihintay po ng bus papuntang Galleria. Okay, Robinson's Galleria, dahil tayo po ay may kikitain na isang kaibigan. Sumakay po ko ng bus, and then parang ang nangyayari kasi parang pagsakay ko ng bus, may hindi naman masikip yung lugar, yung bus, pero alam mo yung talagang siksika talaga. Nung kasabay ng pagsakay mo, talagang siksikan talaga. Tapos nalaman ko na lang sa bulsa ko andun yung phone ko, iPhone 8 Plus yung phone ko. Biglang hindi ko na pumakapa yung phone ko na iPhone 8 Plus. So doon ko nalaman na okay, nanakawan ako. Bumalik pa ako ng bahay kasi baka naman naiwanan ko lang ganyan, baka paranoid lang ako, pero wala, nanakawan ako. So dumiretso ako mismo sa police station. In all fairness sa mga pulis natin na nakausap ko last time, sobrang cooperative. Hindi sila parang yung tamad-tamad makapag-usap. Kasi ang dami sigurong mga nare-report na medyo yung mga pulis ngayon. Yung mga medyo parang tinatamad, parang walang kwento magtrabaho. May mga may mga pulis pa rin na medyo maganda magtrabaho. Ayun, saludo ako sa mga pulis dyan mismo sa Ortigas Extension na nakausap ko. Binigyan nila ng instruction, ayan. Pero hindi na kasi ako nag-file ng case talaga kasi ang laking abala. So, parang gusto ko na lang mag-move on. Kasi ang hirap So, nag-file lang ako, nag-report lang ako. Parang, kung pagkakaalala ko, pumunta lang ako sa police station and then barangay, and then that's it, no? Nag-iwan ako ng number, kung masisilip man, kung makaka-cover pa, hindi maganda. Kung wala na, edi wala. Pero ako kasi pag mga ganyan, hindi na ako umaasa maibabalik talaga sa akin. So, nag-move on na lang ako. Ang hirap lang talaga pag wala kang cellphone. Mapipilitan kang, kahit na wala kang budget, mapipilitan kang bumili kahit medyo medyo kung ano-anong phone lang. Diba? Ang hirap kasi ng walang phone, parang parang essentials na yan sa buhay natin. Kumbaga, ito ang pagkain, tubig, shelter, parang, diba, imagine mo wala kang internet, parang ang hirap-hirap mabuhay. Oo, andun pa yung trabaho natin. So parang sabi ko, sige, that time hindi nag-ano kasi kailangan talaga.
Siguro mga after 1 week, no, bumili po ako ng phone. Ayan, dyan mismo sa sa tao mismo. Nag-ano ako sa Green Hills naghanap ako. And then sa carousel may nakita tayo. Ang parang iPhone 8 ang nawala sa akin. Aba, galingan natin, iPhone X. Oo, kailangan medyo laban na laban din. Ayan, iPhone X po ang binili natin. Oo. So, parang hindi ka kawalan. Hindi, pero masakit, no? Kaya sa lahat ng mga kabayan updates na kung kayo po ay lalabas, mamimili ng mga ng mga pangregalo na po para sa Kapaskuhan, may lakad ng barkada, may lakad ng mga katrabaho, naku, mag-ingat-ingat po tayo. Kahit sa ibang bansa, mahirap din. Oo, akala nyo lang ang ganda-ganda. Diyos ko, kahit po sa ibang bansa, hindi nawawalan ng masamang loob. Ayan, mag-ingat din po tayo. No, ako kaya nga sabi ko nga sa mga kabayan ka-updates ko dyan, kahit sa mga kaibigan ko, kapag lumalabas, for example, ang pupuntahan mo lang ay, parang pupuntahan mo lang sa mga simpleng lugar lang naman. For example, Divisoria, ganyan. Hindi naman magkapaano, wag ka na magdamit ng mga ala BGC. Oo, BGC na damit ka, tapos iyak later ka dahil na ikaw kasi ang hirap din, no? Parang magano ka lang, kahit pambayan, tipong magiging kamukha ka nila, ganyan. Diba? Parang sabihin sa'yo, pag nagkita kayo, kamusta benta? Oo, pero naawa talaga ako dun sa matandang babae. Hindi niya alam na yun pala yung huling stay niya sa mundo, no? So, kapag may namalimos din, bigyan niyo na lang din po, kahit magkano, maganda na lang ng mga bariya-bariya. Para na lang din, para wala nang issue. Oo. O, halimbawa naman, kung may uutang sa inyo, pautangan nyo na din po. Pautangan nyo na rin. Para wala nang issue. O, pag nyo pinautang, sisirain ka rin naman. Oo, Diyos ko, hindi mong uutangan ka, tas hindi yung pinautang, sisirain ka pa. Ayan. Kung siniraan kayo, panalangin mo na lang talaga, isuko mo na lang sa Diyos yung mga taong ganyan. Bakit hindi pinautang alam mo, may mga ganun talaga, may mga ganung tao talaga, no? Wala tayong magagawa dyan. Pero sabi nga, may nabasa ako sa isang quote sa TikTok, parang nakalimutan ko yung niya, yung quote na yun. Pero kung tatagalogin ko na lang po para wala ng issue, para mas maiintindihan ako. Para ang sabi niya, parang, di ba, i-English yung Patagalog na nga lang. Parang ang sabi doon, maging mabuti tayo sa lahat ng tao kasi ang bawat tao ay may mga pinaglalaban. May gera ding pinaglalaban na hindi mo alam. Oh. So, ganun daw. Kaya nga, may mga tao akong kakilala na medyo, ang tawag ito? Kailangan ng EGR or extra grace required, extra patience required. Yung may mga talagang attitude problem talaga. Yun na lang iniisip ko, no? Kasi lahat naman tayo, at the end of the day, lahat naman tayo. Ako naniniwala ako na ang tao ay likas na mabuti. Sadyang biktima lang tayo ng pagkakataon, ng hinanakit ng mundo, 'di ba? Ng maraming bagay. Likas na mabuti yung tao, lahat naman tayo ay likas na mabuti. Nagkakataon lang talaga na kapag hindi siguro tayo nagkaaroon ng magandang response sa isang sitwasyon, kaya naging masama, 'di ba? Kaya may mga tao na parang, sama ng taong to. Sobrang sama ng ugali ng taong to. Pero yun nga, siguro at the back of his story or yung kwento siguro ng buhay niya, kaya siya siguro ganyan dahil parang may hagupit
Oo, na ano rin siya siguro, parang iba rin yung naging kwento niya. Oo, so may mga ganun tayo eh. Kaya ako, medyo, ang hirap din. Isa to sa mga inaano talaga na medyo hindi na ako, isa sa pinagandaan ko na New Year's resolution ko na medyo kapag may mga nakita akong mali, talagang tatahimik na lang talaga tayo. Oh, isa yan sa mga gusto kong yan. No? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ayan, aaminin ko na po, no, na may mga pagkakataon talaga na medyo ibang talaga yung bunganga ko. Oo, lalo pag may mga nakita ka mga mali, 'di ba? Parang may mga kapalpakan din naman sa buhay ko. Kaya lang inaayos ko ng paunti-unti. Pero pag may mga nakita kang mali, lalong-lalo na sa ayokong salita. Pero may mga ganun talaga na parang lahat naman tayo ay may mga kanya-kanyang laban sa buhay. So, always be kind daw. Oh. So, kailangan daw meron tayong bilog sa ulo. Ayan. Huwag daw sungay ang ating i-develop, no? Kahit na ano mangyari. Piliin daw ang kabutihan. Dahil lahat daw naman tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Oo, nako, hindi ko alam kung ano nang pinag-uusapan natin. Parang feeling ko sa magandang buhay tayo. Ayan. Again, pero gusto ko lang ulit paalalahanan po ang lahat ng mga kabayan ka-updates. Nasaan man kayo ng Pilipinas, saan man kayong panig ng mundo, mag-double, tripling ingat po tayo kasi mas lalong lumalakas ang puwersa ng mga taong masamang loob. Mahirap, no? Mas maging mag-ingat po tayo this time. Kasi hindi mo talaga alam ang pagkakataon, ang buhay, kung hanggang kailan tayo. The moment na tayo po ay, alam mo yun, sobrang hirap, no? Sobrang hirap kapag tayo po ay nasa sitwasyon. Siguro pag ganun, siguro okay lang. Move on na lang. Kung ikaw man nasa punto ka ngayon ng buhay mo ngayon na parang nakawan ka, nais na dyan ka, na may ginawang mali ang tao sa'yo, alam mo, isuko mo na lang sa Diyos, no? Isuko na lang natin ang lahat sa Diyos, sa Panginoong Diyos. Siya na bahala. Oo. Kumaga ang buhay ang importante, kompleto tayo. May pamilya nagmamahal sa atin, may pamilyang uuwian tayo, may mga kaibigan tayong handang makinig sa atin. Diba, yung mga bagay na yun, parang yung mga matikil na bagay naman yan, parang bonus na lang din naman yan, diba? Ibigay mo na lang sa mga tao yan kung talagang ikaw nagipit sa ganung pagkakataon, ibato mo na yan sa Diyos, papalitan naman ng Lord yan. Oo. Kaya sa totoo lang, kung may bagay man talaga na hindi mananakaw, ay nako, yung safe na safe, hindi mo kailangan i-bolt, hindi mo kailangan at hindi na may misplace. Ayan, Diyos ko. SMDC project pala. O, di ba may segue tayo? Sumegoy tayo, SMDC project, ang property na hindi basta-basta mananakaw sa'yo. Oo. Di ba? May nabalita ka na bang property na misplace? Hindi. Wala dito. Property na misplace. Wala. Di ba? Andiyan lang siya. Hindi mananakaw ng magnanakaw yan. Kapag may unit ka sa gold, mananakaw ba ng magnanakaw yan? Ayan. So, sa lahat ng mga kabayan ka-updates, yan po. Sumegoy tayo ng konti. Ayan. Kahit ako tawa ako bigla doon. No? Ang taba-taba talaga ng utak natin. Sabi nga ni Jean Albiac, ang taba ng utak mo, Justine. Isa po ito sa mga grupo ko sa SMDC. Na madalas ko pong nakakasama nakaka-collab sa SMDC Q&A. Okay nga pala, gusto ko nga palang batiin ng happy birthday. Actually, belated na, no? Happy birthday kay Sir Franny Makinay. Happy birthday. Belated po.
Happy birthday Sir Franny. Ayan, siya po ang isa po sa mga nakasama kong associate sales director sa Dubai. Kagrupo ko din before. Ayan, si Sir Franny. Happy birthday po. And more birthdays to come. Okay. Si Nino Angelo Cortez, happy birthday brother. Kagrupo ko din po sa SMDC under Team FTR. Oo, siya po ay nagpa-showmay sa amin ni Sir FTR, Jane, Rona. Kasama po ang kanyang kasama po ang kanyang may bahay na si MC. MC, nice meeting you po. Ayan, happy birthday Sir Nino Angelo Cortez. Ayan, na nakasama ko sa Singapore, Malaysia, Taiwan. Ay nako, nakakatuwang kasama tong kagrupong to. Etong si Nino. Ayan, na mahilig po, na mahal ng One Piece. Oo. So, sinurprise namin siya sa kanyang tahanan. And syempre, si Miss Ana Katrina Gonzalez, belated happy birthday, na meron ng mansyon. Ayan. Gumawa din po siya sa Sands Residences. Ayan. Si Miss Ana Katrina Gonzalez, isa sa mga kliyente ko dito mismo sa Pilipinas. Ayan, again, sa lahat po ng mga may kaarawan ngayong araw na to, September 13, happy birthday, Kabayan Ka Updates. Nako, sana po ay matupad po ninyo ang lahat ng mga pangarap niyo sa buhay. Long live, magandang kalusugan, kompleto ang pamilya at mayaman. Mayaman di lang po sa kayamanan, kundi sa pagmamahal ng pamilya at kaibigan. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng mga may birthday ngayon. Ayan, Kabayan Ka Updates. Okay, gusto ko pala masingit, no? Last time na pag-usapan nga po natin etong sa Air Residences. Ayan, na may na-reopen. Okay, meron din tayong na-reopen, no? Ito po yung kasabay ko nga pong na hindi ko i-advise sa inyo. Meron tayong reopen mismo sa Shore 2 Residences. Okay? 24.1 square meters, facing amenity. Ayan. Sa lahat po ng mga gusto malaman ng buong detalye ng Shore 2 Residences, kasi kasalukuyan pong sold out po ang Shore 2, ha? Sold out po. Okay? Lahat po ng units na bili na. Okay? So, sa lahat po ng mga clients na may plano magpa-Airbnb, lalo na itong malapit ng Christmas, ang lakas ng Airbnb natin. Itong Christmas, itong bare months, nako, pumili na po kayo, mag-invest po kayo, no? Kasi meron tayo dito, meron tayo ditong reopen, ayan, sa Shore 3 Residences. So, magda-down ka na ng 5% DP, move in ka na. Ayan. So, down ka na ng 5% down payment to para makamove in ka na. Shore 2, Building 3, 4th floor. Okay? So, sa lahat po ng mga gustong malaman ng buong detalye ng Shore 2 Residences, ayan, please DM me on WhatsApp at 63-915-2814355, 63-915-2814355. Available pa rin po ang ating Air Residences. Nako, Kabayan Ka Updates. Kung alam nyo lang, ito yung mga units talaga na talagang pinipilahan. Sabi ko nga last time, pinipilahan po ito. Pero kahit wala pa ho akong nakakausap, talagang ginagrab ko na nga talaga, no? Kasi ang hirap magkaroon ng ganitong klaseng units. Marami kasing mga ka-updates tayo na maraming mga ka-updates ang pinipili mag-Airbnb dyan mismo sa Shore. Kaya lang syempre, may mga times na kulang din po ang units. Kahit ang dami na mismong units sa Shore, no? Syempre may mga ibang Kabayan Ka Updates tayo na nakatira na dyan, no? Kaya sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na medyo gustong simulan ng Airbnb, magandang pagkakataon po ito para makapag-start kayo ng Airbnb. Maganda magtayo ng negosyo ng bare months. Oo, pag bare months medyo maganda
magtayo ng negosyo kasi yan daw ang masigla daw ang gasto. Hindi kasi 'di ba pag mga Burmans parang wala kang pake sa gastos basta yung tipong parang sobrang generous daw mga tao. Ayan, kaya magandang simula ng Airbnb business itong Burmans. Kaya kabayan ka updates nako, if you want to start your Airbnb or di naman kaya gusto mo mag-Christmas sa Mall of Asia, sa Shore 2, ito na po yun. Ang hirap na may nauubusan ng unit sa Shore, 'di ba? Ang mga available lang talaga ngayon sa Mall of Asia, mga sale, no ba? S Residences 2-bedroom, okay, at saka sa ICE. Pero kung RFO, at sa Shore 3, okay, Shore 3. Pero yung RFO talaga natin, ng mga Shore 1, Shore 2, ayan, pag may nakikiopen ako, i-grab nyo na po kabayan ka updates. Tawag na, DM na, ang hirap talaga. So, kaya kahit ako pag may mga times na may nakikiopen na unit, wala pa akong kliyente, no? Talagang inaano ko na agad, talagang hinuhold ko na. Meron kaming policy na kapag nag-hold po kami ng unit at hindi po natuloy, meron kaming holding penalty na 1,000 pesos, okay lang. Kasi kung talagang unit naman yun ay talagang market at alam mong pag-aagawan talaga, hinuhold ko talaga. Okay lang, sugal lang talaga 1,000. Pero, ayun, sa lahat po ng mga kabayan ka updates, eto na po maganda magkakataon yung para makakuha ng property sa Mall of Asia. I swear, mark my word. Babalikan niyo po ang podcast na ito after a year. Ewan ko na lang talaga. Oo. So kung kayo po ay interesadong kumuha mismo or i-consider or i-acquire ang property diyan po mismo sa Air Residences and Shore 2 Residences, nakahold pa ho sa akin ng September 14 until tomorrow na lang pala. Oo, so nako, kabayan ka updates, i-grab mo na. I assure you, pag-aagawan ka ng mga leasing company, ng mga brokers kapag meron kang property sa Air and Shore 2, I'll help you, wag ka mag-alala. Okay, so dumako na nga po tayo sa ating Q&A for today's video. Okay. Ayan, sabi dito ni Ichi Binderizal. Ayan, bought my first ever unit here sa Goldrez. So, congratulations neighbor ha. Congratulations po kay Ichi Binderizal. Okay. Thank you for the updates. You are the only one providing updates for us buyers. Please provide more English updates. Oh my God. Alam mo, ang challenging talaga nito. Pero, sige po, kay Memeted Dixie na ito. Opo, subukan ko po. Yeah, I'll try my best to, yeah. I'll try my best. Yes. So, kasi parang sa subtitle. Hindi, comment down below. Turuan nyo nga po kabayan ka update. Kasi, yan ang alam ko naka-auto na yan Oo, pero mukhang hindi pa. So, sige, baka magmamano-mano po tayo. Wala bang AI? Yung sa YouTube na AI. Baka merong AI, no? Total na uso yung mga AI ngayon. Kasi meron akong AI na ginagamit. Chatbot naman siya. Pero dito, ayun, hindi ko lang alam. Pero subukan natin. Sige po, kay Memeted Dixie na YouTube. Ayan. Maraming salamat. Thank you for watching and listening. Siya po ay nag-comment
sa Sans Residences as of July 20. Speaking ha, meron tayong bagong upload na Sans Residences construction updates as of September 1, 2023. Abangan nyo po yan. Okay. Ay, abangan nyo po, na-upload na pala yan. Ayan, na-upload na pala yan. Sans Residences. And kung may mga kabayan ka-updates or kaibigan kayo na interesado malaman ang Sans, i-share mo naman kabayan ka-updates. Mag-share naman tayo ng mga contents. Ayan, i-share nyo po yung content ko para yung mga walang oras makipag-usap, ayan, at gusto ng property, ayan, i-share nyo na kabayan ka-updates. Ayan, Sans Residences as of September 1, 2023. Abangan niyo po yung mga iba pang mga pasabog natin, mga updates dyan. Marami pa tayong mga updates. Meron pa tayong yung twin na hindi ko pa nagagawa. Okay. Yung gold. Ayan, gold residences. Meron din tayong updates. Wag ho kayong mag-alala. Isa yun sa mga inaabangan din sa atin, yung gold residences. At saka yung sa short 2, short 3 residences. Abangan niyo po, no, yung pina-Airbnb, yung pinagstayan ko ng Airbnb unit dyan mismo sa Shore 3. Abangan niyo po yan. Ano ba? Ayan, basta siya yung twin. Marami nakapila, hindi ko na-edit talaga. Okay, syempre, ang ano din po, no, imagine tayo po ay may Zoom meeting, may mga after sales, o may nagpa-podcast tayo twice a week, na ini-edit ko pa. Diba? So, yeah, abangan nyo po kabayan ka dito pong aking mga pasabog. Okay? Ano ba? Dito mayroon pang mga tanong dito. Ay, okay. So, ayan. Sabi dito ni Jana from Canada. Hi Jana. Hello po Miss Jana. Hi Justine, super excited for Puso ng Pasko. I want to be part of it. How can I help? Wow, thank you so much. Pero alam mo Miss Jana, I'm still praying for it. Oo, gustong gusto ko din. Pero yun nga, parang inaayos ko pa po yung mga magiging setup. Kasi ako lang gagawa talaga nito kabayan ka updates. Pagpray niyo po ito, no. Hindi ko po talaga alam kung matutuloy ko. Kasi again, ulit ko, wala naman akong team. Okay, but I'm still praying for it. Okay, pero siguro ang objective ko talaga, ang goal ko talaga ay makapag-upload ng 4 videos na ipapalabas ko mismo sa birthday ko, December 1 to 4. Ayan, so everyday po yan, December 1 to 4 mismo. So, ito po yung ano lang naman, ito po yung munting handog lang naman para sa lahat ng mga since tayo po ay pinagpapala naman sa SMDC, no? Kasi hindi ko naman alam na kung mangyayari pa ba yan, kasi hindi ko po alam kung na next year as a SMDC pa rin ba ako. Uy, i-share yun naman po ito sa lahat ng mga kaibigan nyo, sa lahat ng mga friends nyo, kamag-anak nyo na looking for properties. O kasi hindi rin naman po okay, ginagawa ko rin po ito for awareness, no? Syempre, kasi ayoko na parang bentahan agad. Nako, baka nakikinig na boss nito. Pero eto kasi ginagawa ko ito dahil ayoko yung bentahan agad. Kumbaga gusto ko lang ini-inform yung mga tao, kabayan ka updates diyan, about sa property. So kaya nga 'di ba lagi ko sinasabi ayoko minamadali, no? Pero Diyos ko, hindi tayo binabayaan ng SMDC para mag-podcast, para mag-artista so sa lahat po ng mga kabayan ka updates dyan na kung meron ka ng unit, ayan, i-share mo sa mga client, sa mga kaibigan mo ito na looking for property, 'di ba? Pwede ka maging marketing partner, 'di ba? Or di naman kaya kung ikaw yung kukuha, please let me know. Allow me to help you. Pag ikaw naman ay nakipag-meet via Zoom meeting, huwag kang mag-alala, hindi naman kita kukulitin. Kasi kung sabi ko nga lagi kong sinasabi, if hindi naman wala sa heart mo yung pagkuha ng property, gusto mo lang malaman, okay lang. Kung ayaw mo, walang problema. Okay? Kung gusto mo, allow me to help you. 'Di ba? So, kay Miss Jana, ayan, I'm still praying for it, no? Hopefully, maitawid ko ito. Hindi naman ganun kagarbo. Siguro simplehan lang natin. May mga plano na po ako talaga. May mga plano na po talaga ako. But yun nga, sana matuloy, no? Sana. Okay, kasi
ano pa, may commitment pa ako na kailangan tapusin sa company, sa SMDC. O hindi na ako ano sa inyo, magpapakaprangka na po ako sa inyo. Kailangan ko po ng sale. Oo, so sa lahat po ng mga concern naman dyan, baka naman, oo, so bato, yun po Miss Jana, if you want to be part of it, reserve. Yes. Pero yun po, Kabayan Captain, seryoso po talaga ako, no. Pag-pray niyo po ako, and yes, kung halimbawa man na meron kay mga clients dyan or kaibigan looking for a property, it's a big help na po. It's a big help na po kasi medyo pag na-meet ko na po yung na-meet ko na po yung commitment ko sa company, sa SMDC. Ayan, makapag-start tayo sa Puso ng Pasko series. So, medyo medyo gusto kong bonggahan this time, pero yun nga lang, sabi ko nga, gusto ko munang tapusin yung commitment ko sa company. Yun, bago ko simulan ito. So yun, Miss Jana. Pero maraming salamat Miss Jana ha, for your heart. Para po mag-extend ng help. Ayan. Hindi ko alam kung ako nung nabasa ko to, pero may ganun pa palang tao na parang alam mo yun, iniisip niya maging part ng itong program. So again, Miss Jana, maraming salamat. Don't worry, mag-a-update ako sa aking podcast kung matutuloy ba itong Puso ng Pasko. But guys, please pray for me continually. Sobrang malaki-laki talaga ang kailangang habulin. Ayan, hindi na po magpapakaano. Sana po maging kayo, parang maging instrument kayo ng Lord para maitawid natin yan. Ayan. So sa lahat po ng mga kabayan, malaking bagay po ang pag-share ng mga videos. Super laking help na po yun para sa akin. Please share my videos po ng mga updates, all about SMDC projects. Ayan. Nananawagan na po ako sa inyo. I-share niyo po ang video ko. Ayan, please. And sa mga hindi pa po nagsasubscribe, yes, mag-subscribe na po kayo. Hopefully mag 2,000 tayo this December. Oo, ang goal ko nga sana mag 5,000, pero kung 2,000 medyo baka makatotohanan pa yan. So please subscribe to my channel. Ayan. I am knocking into your hearts right now. Mag-subscribe na po kayo, please. Madali lang gumawa ng Google account. Oo, mag-subscribe na po kayo. Ayan. Again, Miss Jana, maraming salamat po. May 15% discount pa rin po ba si Ice Tower? Teka lang ha. Mula po ito kay... Saan na yun? Mula po ito kay Jessie from California. Jessie U from California. Actually, Jessie, meron tayong... Wait lang, i-double check ko lang ha. Teka. Ice Tower. Okay, meron pa rin tayong 15% discount sa Ice Tower. Ayan, sa lahat po ng mga interested sa Ice Tower. Malaking bagay itong 15% discount na ito kasi bihira lang din mag-discount sa Ice Tower. Extended po ang ating 15% discount. Okay, sabi niya dito ay I'm very interested in studio sana. Yes, ayan, meron tayong 15% discount sa Ice Tower Reso. Ayan. Hi Sir Justin, ka-updates po ako since last year. Super fan ng mga vlogs mo. Baka may updates po sa Glade Residences. Ang ganda. Diba? Sa una may bola, tapos sa dulo may catch talaga. Glade Residences. Oo. Alam mo, Rico S. from Saudi, may plano po akong mag-vlog dyan mismo sa Glade kasi may bago tayong showroom sa Glade Residences and gusto kong puntahan talaga. Baka kung di man October, kasi meron tayong Macau kung di man October, baka November. Abangan nyo po ito, Sir Rico, itong Glade Residences, no? Kasi syempre, ang ganda rin po ng project natin na yan. If you are Ilonggo, if you are tiga Iloilo na naubusan ng unit mismo sa Style Residences, ito po, maganda Glade Residences kasi
ang ganda nito dahil katabi niya mismo may SM Mall na ginagawa. Oo. Non-bato yung mga property dyan. Kaya kung kayo po ay may planong kumuha, kumuha na po kayo kabayan copies, Glade Residences, no? So, DM lang po kayo ha kung kayo po may planong kumuha, interested to buy a property in Glade, please let me know. Napakagandang project ni SMDC and Glade Residences. Okay, non-bato yan, okay? So, Sir Rico S from Saudi, mega shout out, super duper shout out to you. Abangan mo ha yung aking updates dyan po sa Glade on November. Okay? Okie dokie. From JC101352, ano mas practical na payment term, sir? 5% DP spot in pre-selling or 5% DP spot in ready for occupancy? Oy, ang ganda ng tanong na to. Oo. Kasi kung ikukumpara kasi natin na parang nausap po ito sa nung na-launch po ang Jade Residences sa Makati, meron tayong terms dyan na 5% spot DP, merong I think 15% discount, 10% discount pag ikaw nag-spot DP ng 5%. Meron kang 10% discount. Okay, and then yung 10% payable in construction period, no? So, tapos yung 5% DP spot naman for ready for occupancy, meron din discount yan minsan, like 10%. Okay, depende po mismo sa project. Pero ako kasi kabayan ka updates, no? Parehas silang may advantage, parehas silang maganda. Depende na lang talaga yan sa anong plano mo. Kung gusto ba ang location na to pero hindi pa buo, okay, go for pre-selling. No, kasi parang kumita ka na ng 10% ng lease price ng property. Go for pre-selling. Doon ka mag-spot DP ng 5%. Parang si Sands, 'di ba? O gusto magkaroon ng Sands pero you are looking for discount, big discount, no? So, kasi wala tayong discount for spread DP sa Sands, no? Di mag-spot ka ng 5% DP. Okay? Pero if you want to start your Airbnb journey or your Airbnb business, go for ready for occupancy. Okay? So, ako, parang since meron na naman akong gold, ayan, so, inaano ko, this time, gusto ko kumuha ng ready for occupancy. Para sa akin na medyo, pag ready for occupancy kasi parang kitaan agad. 'Di ba? Ang mangyayari kasi niyan, 'di ba pag ikaw bubuo ng negosyo, kailangan mong, alam mo, food cart o potato corner. Ang ano mo, kailangan bayaran niya is 500. Kung doon kakamali 500,000. Okay, tapos ano pa lang yung pang-rights pa lang ata yun. Kung doon kakamali. Okay? And then hindi naman yan forever sa'yo. Contractual yan. May royalty fee dyan. So, and hindi mo pa alam kung kikita kasi depende pa rin naman sa location yan, di ba? Etong property, yung 500,000 na ito, malayo ang makakating kasi sa 500,000 na yun, wala kang binabayakang tao, wala kang binabayakang royalty fee. Sa'yo yung property, di ba? So, parang sa akin, versus sa mga kung anong mga negosyo, maganda pa rin talaga ang property. Kasi habang tumatagal, kumikita ka, nakakalibre ka sa monthly DP mo, tumataas ang position ng property at forever na sa'yo yung property. Okay, so sana nasagot ko ha, JC101352. Maraming salamat. Kasalukuyan pa lang nasa Japan si Rona. Ayan, nag-flight nila kahapon, September 12, 2023, si Miss Rona Avracia and Jean Alvia. Kasi lahat po ng mga ka-updates ko na nasa Japan, ayan, nandiyan po sila ngayon, ayan. So, sunod si Sir FDR and si Cherub. Okay, naku, ingat po sa biyahe. This Friday naman sila, ayan, sa Japan. Okay, Japan. And tayo naman po ang inyong lingkod, ayan, mamaya po tayo po ay magka-flight na papunta namang Macau. Alam nyo, kabayan kaptis, kung hindi lang mahalaga sa akin to, kung hindi ko lang kayo mahal talaga, hindi ako gagawa ng
hindi ako magka-podcast, pero syempre as part of commitment talaga, gusto kong dumaldal kasama kayo. Dumaldal talaga. Yes, oo. Gusto kong dumaldal. Pero again, Kabayan Ka Updates, ayun, hanggang sa 'di ba, hanggang sa meron tayong kontrata, hanggang sa meron tayong kontrata, tayo po ay binibigyan ng upuan ng SMDC para mag-market. Hindi po tayo titigil mag-podcast. Hindi po tayo titigil gumawa ng mga updates. Pero yun lang, Kabayan Ka Updates, ipanalangin niyo po ako. Opo, ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Ipanalangin niyo na po ako dahil iba ang tindi ng iba talaga. Pero pinagpapasa Diyos ko na lang talaga ang mga life natin. Ayan. So, yun lang po, no? Sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates, please share this video. Lahat po ng mga ginagawa ko ng mga construction updates. So, sobrang big help na po iyon. And kung kayo man po ay nasa punto ng buhay niyo na you're looking for a property na perfect for Airbnb, again, allow me to help you. Ayan, since since ako po ang inyong pinagkakatiwalaan na consultant, ayan, in return po aalagaan ko po kayo. Ayan, allow me to help you. And if you want to be an international international marketing partner, kahit saan lupalok man kayo ng mundo, ayan, allow me to help you, tutulungan po kayo. Okay? So, meron tayong Saturday, webinar every Saturday. Ayan, join kayo. Tayo po ay may weekly webinar. Kung busy naman kayo, meron akong link ng video, ipapadala ko po sa inyo para mapanood nyo po. Okidoki. Ayan, sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na patuloy pong sumusuporta, nanonood sa aking podcast. Naku, unang-una pang talaga ang US of A. Maraming salamat po talaga. Salamat po. Kasi nangunguna po ang US of A sa pakikinig po sa atin. Nakita ko lang sa Spotify account ko at saka sa YouTube channel ko. May playlist po ng podcast doon. At number 1 po, based po sa ating geography, number 1 na nanonood po ng ating mga podcast, nakikinig ng ating mga podcast ay mga taga US of A. Maraming salamat po talaga. Okay, and binabati ko din pala ang lahat ng mga Kabayan Ka Updates ko sa Canada. Ayan, sa lahat po ng mga kliyente ko dyan. Sa lahat po ng mga clients ko sa Japan, sa UK, okay, sa Hong Kong, sa Macau, ayan, sa Macau, Taiwan. Nako, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga ibang bansa pang hindi ko nabanggit. Alam niyo na po, lahat po ng mga kliyente ko, maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa akin bilang inyong at patuloy niyo pong nakikinig at patuloy niyo pong pakikinig sa akin. After nga ng podcast natin, may mga reaction message pa sa akin, no, na talagang na patunay lang talaga or resibo na talagang nakinig talaga sila. Maraming salamat po. Huwag niyo rin palang kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, sa inyong pagdalaw, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Justin Archeda-SMDC TV, for more videos and updates and episodes ng podcast natin. Meron din po tayong SMDC Kabayan Investment Facebook page. Meron tayong TikTok account, Justin Archeda-SMDC TV. Spotify din po. Ayan, kung kayo po ay nakikinig, nanonood sa ating Spotify account, ayan, huwag niyo rin po kalimutang i-follow po ang aking Spotify. And syempre, ang aking Instagram, ayan, huwag niyo rin pong kalimutang i-follow po ang aking Instagram. Muli po, ako po, ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, na nag-iiwan po sa inyo at patuloy po nagpapaalala po sa inyo, Kabayan Ka Updates, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat po. See you po ulit on Sunday dito po sa pinakaunang
SMDC Podcast na patuloy pong nagbibigay ng updates all about SMDC projects, memos, and walang katapusang kwentuhan. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda at ito ang SMDC Podcast. Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!